Habang unti-unting bumababa ang napakalaking kamay, buong desisyon ang hinarap ni Luizang ang halimaw, handa siyang tapusin ito kasama ang nilalang na nasa loob ng kanyang katawan. Kung ayaw nitong umalis, pareho silang mamamatay sa kanyang huling pag-atake. Pinilit niyang hayaan ang halimaw na patuloy siyang sirain, umaasang hindi nito kakayanin ang lakas ng isang pag-atakeng kayang wakasan ng lahat matapos nitong lamunin ang kanyang katawan. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Luizang na bigla itong tumigil sa pagkalat sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan kung bakit umatras ang halimaw, kaya hinamon niya ito at sinabing huwag itong tumigil. Kung hindi nito nauunawaan ang wika ng tao, mas mabuti pang sabay silang mamatay muli. Ngunit sa huli, isang malamig na boses lamang ang narinig niya. Sapat na raw yun, matapos makita ang unang bahagi ng kanyang kapangyarihan, agad na umurong ang halimaw. Hindi nito inakala na may kakayahan si Luizang na makipagsabayan dito, lalo na ang piliing mamatay kasama nito. Ngumiti lamang si Luizang, sa halip na patayin ang nilalang, sinabi niya rito na mayroon pa siyang mahalagang bagay na kailangang gawin. Mula ngayon, nais niyang maging isang mabuting aso lamang ito na marunong magwagayway ng buntot para sa kanya. Nang muling imulat ni Luizang ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga babae, at ang isa ay nasa kanyang kandangan habang ang isa naman ay nakahandusay sa sahig. Wala siyang pakialam sa nangyari at tahimik lamang siyang tumayo. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa dalawang lalaki habang iniisip na bahagya ng bumalik ang kanyang mental power, panahon na para umalis. Agad namang nagtanong ang lalaki kung ano ang ginawa niya sa kanila at kung bakit naputol ang koneksyon sa pagitan niya at ng kanyang kasamahan. Ngunit sinabi lamang ni Luizang, alam niyang kung hindi siya ang pumasok sa wormhole kapalit nito, matagal na sanang patay ang lalaki. Sa isip niya ay napagtanto niya rin ang tunay na panganib ng tinatawag na bridge orb, sa kanyang nakaraang buhay, kahit ang mismong may-ari ng orb na yun ay tuluyang nasakop at nakontrol nito. Bago tuluyang umalis, nag-iwan si Luizang ng isang mensahe sa lalaki. Gumamit siya ng sariling dugo upang isulat ang mga koordinado at sinabi rito na pumunta sa labas ng lungsod sa itinakdang lugar. Pagsapit ng 2:30 kinabukasan ng hapon, may lilito na wormhole na angkop sa kanilang antas, doon maaaring makakuha ng mga equipment orb na C-rank pataas. Itinuturing niya yon bilang kabayaran sa pagkuha niya ng orb. Habang patuloy siyang naglalakad palayo, pinangalanan niya ang nakuha niyang kapangyarihan bilang Soul Bond Orb. Alam niyang ito ang magiging mahalagang susi upang maging magpartner sila ni Zhang Lu sa hinaharap, kabisa niya ang oras at lokasyon ng bawat wormhole na lalabas, ngunit mabilis na nauubos ang oras. Kailangan niyang mabilis na linisin ang mga wormhole at makakuha ng mga equipment orb na magagamit ni Zhang Lu sa lalong madaling panahon, bigyan siya ng mga kagamitan, palakasin ang kanyang kapangyarihan, at lumaban kasama niya. Dahil ang tunay niyang layunin ay baguhin ang kinabukasan kung saan mawawasak ang mundo. Habang naglalakad siya sa kalsada, hindi inaasahang nakasalubong ni Luizang ang kanyang magandang guro. Agad siyang tinanong ng guro kung hindi pa ba siya uuwi at inalok siyang ihatid pa uwi. Ngunit hindi agad sumagot si Luizang, sa kanyang isip, naalala niya ang sinabi niyang ililigtas niya ang kanyang guro. Ang guro niyang si Ai Wen ay isang babaeng 28 taong gulang, nagising ang kanyang kapangyarihan bilang isang higanting mandirigma noong 16 na taong gulang siya. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nalalagpasan ang 3 metrong antas. Sa edad na 21, nagsimula siyang magtrabaho sa Ranga High School bilang guro ng Basic Combat Studies. Pagdating niya sa edad na 23, pinili niyang maniwala sa pag-ibig at pinakasalan ang kanyang childhood sweetheart na si Pei Yongji. Si Pei Yongji ay isang level 8 warrior, dahil sa yaman ng pamilya ni Ai Wen, maingat niyang inilapit ang sarili rito at ginamit ang kanilang relasyon para sa sariling kapakinabangan. Kasabay nito, nakipag-partner din siya sa isa pang giantess at palihim na nagkaroon ng hindi maayos na relasyon sa ilalim ng dahilan na nililinis lamang nila ang mga wormhole. Pag-uwi ni Ai Wen, madalas niyang ikinukwento ang kanyang estudyanteng si Wang Qiang. Para sa kanya, ito ay isang suwail, makulit, at mahirap disiplinahin na estudyante. Ngunit alam ni Pei Yongji ang tunay na halaga ng batang iyon. Ang pamilya ni Wang Qiang ang nagmamay-ari ng 3 espesyal na tindahan ng equipment orb. Sa kanyang isipan habang naninigarilyo, iniisip ni Pei Yongji na karaniwan lamang sa mga kabataang lalaki ang magkaroon ng interes sa kanilang guro, marahil maaari niya itong gamitin upang makakuha ng mas makapangyarihang equipment orb. Samantala, patuloy na binuo ni Luizang ang mga alaala ng nakaraan. Isang mundong puno ng walang katapusang kasakiman, walang limitasyong kasamaan, at walang katapusang pagtataksil. Sa mga mahihina,
ang naghihintay lamang sa kanila ay pang-aapi, pangungutya, at pagnanakaw. Ngunit sa mga malalakas, ang ginagawa ng iba ay pambabala, inggit, at paninirang puri. Isang mundong kung saan ang tao mismo ang pinakamapanganib na kalaban. Makikita na tila tinanggihan ni Lu Jiang ang alok ng kanyang guro, pero sa halip na tuluyang umalis, palihim siyang sumampas sa ilalim ng sasakyan nito, mahigpit siyang kumapit habang sinusundan ng kanyang guro nang hindi ito namamalayan. Habang nakasabit sa ilalim ng sasakyan, napaisip si Lu Jiang kung kailan kaya titigil ang mga tao sa pagiging pakunwari. Para sa kanya, mas maganda sana kung lahat ay tulad niya, lantaran at kusang pinipiling maging mabuting tao. Pero napabuntong hininga na lamang siya dahil para sa kanya, mahirap pala talagang maging mabuting tao, lalo na dahil komplikado raw ang relasyon ng mga lalaki at babae. Maya-maya, biglang preno ang sasakyan ng kanyang guro, nagtaka si Lu Jiang kung bakit ito biglang huminto, hanggang sa makita niya ang dahilan. Isang napakalaking wormhole ang biglang lumitaw sa mismong loob ng lungsod. Umaabot ito sa halos 10 metro ang diameter, at higit sa lahat, isa itong level 10 wormhole, isang insidenteng napakataas ng antas ng panganib. Hindi maiwasang mabahala ni Lu Jiang, kaunti pa lamang ang nababawi niyang mental power, wala rin siyang sapat na combat equipment o combat orbs, at wala pa siyang partner na makakatulong sa kanya. Dahil dito, napaisip siya kung may mga miyembro kaya ng peace office na malapit sa lugar. Samantala, nagsimula ng magpanik ang mga tao, nagsitakbuhan ang mga ito habang nagsisigawan at nagtatanungan kung may mga mandirigmang naroroon, dahil tuluyang naharang ng wormhole ang kalsada, lalo lamang lumala ang kaguluhan. May ilan pang sumigaw na dapat may pumunta at wasakin agad ang wormhole bago pa makalabas ang mga halimaw mula rito. Habang pinagmamasdan ang sitwasyon, naalala ni Lu Jiang ang tungkol sa Peace Office, isang opisyal na organisasyong itinatag ng Estado na responsable sa pagmamanman at pagresponde sa mga insidenteng may kinalaman sa wormhole. Para kay Lu Jiang, pinakamahalagang mapigilan muna ang mga halimaw na makalabas bago makarating ang mga tauhan ng Peace Office. Ngunit isang bagay ang biglang nakapagpagtaka sa kanya. Muling yumandarang sasakyan, hindi niya maintindihan kung bakit ipinagpatuloy ng kanyang guro ang pagmamaneho gayong nasa mismong harapan nila ang isang level 10 wormhole. Samantala, may sarili namang dahilan ng guro, katatapos lamang niyang umuwi mula sa trabaho nang lumitaw ang wormhole sa mismong dinaanan niya. Alam niyang ang mga unang sandali matapos lumitaw ang isang wormhole ang pinakamagandang pagkakataon para ito ay malinis at mapaslang ang mga halimaw bago pa lumakas ang sitwasyon. Kung uulong siya ngayon, paano pa niya haharapin ang sarili niya bilang isang guro? Dahil dito, unti-unti niyang ipinapasok ang sasakyan patungo sa lugar ng wormhole. Kasabay nito, tumawag siya sa kanyang asawa upang ipaalam ang nangyayari. Sinabi niyang nasa kanlurang bahagi ng entrance ng kanilang lugar ang wormhole at humingi siya ng tulong dahil alam niyang hindi biro ang isang level 10 na insidente. Ngunit sa kabilang linya, tila hindi naman gaanong nabahala ang kausap niya. Nalaman nitong level 10 lamang ang wormhole at sinabi nitong mas mabuting ipaubaya na yun sa peace office. Samantala, kapansin-pansing nanginginig ang kamay ng guro habang hawak ang manibela. Alam niyang kahit isang halimaw lamang mula sa level 10 wormhole ay maaaring makapinsala at kumitil ng buhay ng daan-daang tao. Bukod pa rito, ang matinding traffic na dulot ng panik ng mga tao ay lalo lamang makakapagpabagal sa pagdating ng peace office. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalala, tila walang balak makialam ang kanyang kausap, sa halip, pinayuhan lamang siya nitong huwag nang makialam sa problema at maghintay na lamang hanggang dumating ang mga awtoridad. At pagkatapos noon, tuluyan na nitong pinutol ang tawag. Samantala, patuloy pa ring umaandar ang sasakyan ng guro, diretso patungo sa level 10 wormhole. Biglang nagulat ang dalawa nang may isang kamay na lumabas mula sa loob ng wormhole, matutulis ang mga kuko nito at halatang hindi ito ordinaryong nilalang. Mabilis na napagtanto ni Lu Jiang na masyado nang mabilis ang paglabas ng halimaw mula sa wormhole. Sa una, inakala niyang maaaring tao ito. Pero agad niyang napagtanto na isa pala itong humanoid monster. Walang pag-aalinlangan, biglang kinabig ng guro ang manibela, kasabay nito, tila naubusan na rin siya ng pasensya sa kausap niya kanina dahil kung ayaw nitong tumulong, sana ay sinabi na lang nito agad. Ngunit mas lalo pang nagulat si Lu Jiang nang mapagtanto niya ang balak ng kanyang guro. Dahil isa lamang itong 2-meter class warrior, malinaw na napakalaking panganib ang kanyang ginagawa, para kay Lu Jiang, parang kusa na nitong inilalagay ang sarili sa kamatayan. Pero sa halip na umatras, buong tapang na pinaharurot ng guro ang sasakyan diretso sa wormhole. Eksaktong sandali ring yun nang tuluyang lumabas ang halimaw,
kaya buong lakas itong sinalpok ng sasakyan. Sa tindi ng impact, tumilapo ng malayo ang halimaw. Napahanga naman si Lu Jiang sa ginawa ng kanyang guro, mukhang pinag-isipan talaga nito ang lahat, ginamit nito ang sasakyan para harangin ang halimaw at itulak itong muli pabalik sa loob ng wormhole. Pagkatapos, bumaba ang guro mula sa sasakyan habang may dala siyang isang malaking malita. Matatag siyang humarap sa halimaw, at habang pinagmamasdan siya ni Lu Jiang, hindi niya maiwasang magtaka kung kailan nagsimulang maging ganito katapang ang kanyang guro. Dati, tila mas mahinahon at ibang-iba ito kumilos. Binuksan ng guro ang maleta, isa-isang lumitaw ang kanyang mga kagamitan sa pakikipaglaban, kabilang ang mga gamit na parabang espesyal na inihanda para sa isang labanan. Habang inaayos niya ang kanyang kagamitan, bumalik sa kanyang alaala ang mga nakaraan. Noong bata pa sila ng kanyang asawa, masaya silang magkasama naglalaro, at kunwarian sila ay ang magkapareha sila noon sa mga laban at sama-sama nilang hinarap ang iba't ibang panganib habang ipinagtatanggol ang buong mundo. Ngunit matagal na mula nang marinig niya mula sa kanyang asawa ang salitang, hero. Napaisip tuloy siya kung dahil ba yun sa tingin nitong wala siyang talento at wala siyang silbi bilang isang mandirigma. Sa kabila ng lahat, hindi siya umatras, sa halip, determinado siyang harapin ang halimaw ng mag-isa. May isa pa siyang iniisip, baka talagang may bago ng partner ang kanyang asawa. Pero habang papalapit ang panganib, hindi niya maiwasang isipin na posibleng dito na talaga siya mamatay, at kung mangyari yun, ano kaya ang iisipin ng kanyang mga estudyante? Nakakalungkot isipin na baka hindi na niya makita ang resulta ng aptitude test ng kanyang mga estudyante. Ngunit wala na siyang panahon para mag-alala, napansin niya ang maputlang balat ng halimaw at ang mahahaba nitong matutulis na kuko, doon niya napagtanto ang tunay nitong pagkakakilanlan. Isa itong vampire, habang papalapit ito, mabilis na inalala ng guro ang mga nalalaman niya tungkol sa mga halimaw sa loob ng wormhole. Karaniwan, magkakapantay ang level ng mga halimaw na nagmumula sa iisang wormhole, ibig sabihin, kung level 10 ang wormhole na ito, malaki ang posibilidad na level 10 din ang halimaw na nasa harapan niya. Mabuti na lamang at iisa lang ang lumabas, dahil kahit ang kombinasyon ng isang level 3 warrior at isang giantess ay karaniwang hanggang level 9 lamang ang kayang harapin. Sa normal na sitwasyon, dapat ay iniiwasan talaga ang isang level 10 wormhole. Pero ngayon, wala na siyang pagpipilian, nakita na siya ng vampire. At mas lalong naging delikado ang sitwasyon nang maalala niya ang kakayahan ng mga vampire. Ang mga vampire ay mga halimaw na nagmumula sa mga patay. Kapag nakainom sila ng dugo, maaari silang mag-evolve at magkaroon ng iba't ibang kakayahan. Kapag nangyari yun, bigla ring tumataas ang kanilang danger level. Samantala, may kinuha ang vampire mula sa manggas nito at inilapit iyon sa leeg. Mabilis itong tumingin sa guro na parabang isa lamang itong pagkain na matagal na nitong hinihintay. Ngunit hindi nagpapanik ang guro, patuloy niyang pinag-aaralan ang bawat kilos nito. Alam niyang kung nakapag-evolve na ang vampire at nakakuha na ito ng espesyal na kakayahan, mas malaki ang magiging problema niya. Kaya isang bagay lang ang malinaw sa kanyang isip. Hindi niya maaaring hayaang makatakas ang halimaw mula sa wormhole sa anumang paraan. Ngunit biglang nawala ang vampire sa kanyang harapan. Nagulat ang guro at agad na naghanap ng posibleng pinagtataguan nito. Pero alam na niya ang karaniwang galaw ng isang vampire. Ang isa sa kanilang paboritong paraan ng pag-atake ay ang biglang pagpunta sa likuran ng biktima at pagsunggab sa leeg. At tama nga ang kanyang hinala, nasa likuran na niya ang vampire, handang kagatin ang kanyang leeg. Ngunit dahil nabasa na ng guro ang galaw nito, mabilis siyang gumanti. Isang malakas na siko ang tumama sa vampire at nagpabagsak dito sa lupa. Agad namang lumayo ang guro upang magkaroon ng distansya. Sa halip na magalit, nakangiti lamang ang vampire habang nakatingin sa kanya. At sa isang kisap mata, muli itong nawala, samantala, palihim na pinagmamasdan ni Lu Jiang ang buong laban. Napansin niyang simple lamang ang attack patterns ng vampire, kaya hindi naman ganoon kahirap hulaan ang susunod nitong galaw. Pero hindi lang pagmamasid ang ginagawa ni Lu Jiang. Palihim din siyang tumutulong sa kanyang guro, gamit ang kanyang psychokinesis, sinisikap niyang pigilan at kontrolin ang galaw ng vampire. Dahil giantess ang kanyang guro, hindi nito basta-basta makikita ang telekinesis ni Lu Jiang gamit lamang ang kanyang mga mata. Kaya habang nakikipaglaban ang kanyang guro, lihim na ginagamit ni Lu Jiang ang kanyang kapangyarihan upang baguhin ang paligid at ang terrain. Sa ganitong paraan, unti-unti niyang kinokontrol ang battlefield nang hindi namamalayan ng kanyang guro, at habang patuloy na naglalaban ang dalawa,
hindi pa rin alam ng vampire na may isang tao sa malapit na tahimik na kumokontrol sa buong paligid. Nataranta na ang guro dahil tuluyan niyang nawala sa paningin ng vampire, hindi niya alam kung saan ito muling susulpot. Ang hindi niya alam, nasa mismong likuran na niya ang vampire at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para muling sumugod. Ngunit bago pa man ito makalapit, Aray ko! bigla itong natapilok. May isang bato sa daraanan nito na naging dahilan para mawalan ito ng balanse at tuluyang bumagsak sa lupa. Dahil dito, hindi natuloy ang planong pag-atake ng vampire sa gurong wala pang kamalay-malay sa tunay na nangyayari. Nang marinig at makita ng guro ang pagbagsak nito, agad siyang napalingon sa direksyon ng vampire. Hindi niya maiwasang magtaka dahil muli na naman itong nadapa. Para sa kanya, parang may kakaibang taktika ang halimaw, wala kasi sa mga record ang anumang kakayahan ng vampire na maaaring magpaliwanag sa sunod-sunod nitong pagkadapa. Samantala, nanatiling tahimik si Lu Jiang, alam niya ang tunay na dahilan kung bakit patuloy na nadadapa ang vampire. Siya ang lihim na gumagawa nito, gamit ang kanyang psychokinesis, minamanipula niya ang mga bagay sa paligid upang hadlangan ang galaw ng vampire. At dahil umabot na sa level 35 ang kanyang kakayahan, sapat na ang kanyang mental power para kayanin ang matinding konsumo ng enerhiya na kinakailangan sa paggamit nito. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Lu Jiang ang laban, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. May isa pang presensya na papasok sa wormhole, hindi nagtagal, isang paa ang unang lumitaw mula sa loob nito. Kasunod nito ang isang lalaki na tila walang pakialam sa kaguluhang nasa paligid. Tila naiinis pa siya dahil hindi man lang nagpapakita ang mga miyembro ng Peace Office upang harapin ang level 10 wormhole. Para sa kanya, napakalaking sayang lamang sa oras ang buong sitwasyon. Ngunit hindi siya nag-iisa, kasama niya ang kanyang partner na isang napakalaking AO4M Giantess. Habang tinitingnan ang sitwasyon, kapwa nila napansin na tila wala talagang dumating na mga tauhan ng Peace Office. Para sa kanila, hindi naman talaga dapat umasa na isusugal ng mga taong iyon ang kanilang buhay para sa mga ordinaryong mamamayan. Mabuti na lamang at bukas pa ang kanilang hot spring vacation, kaya hindi pa sila umaalis para sa kanilang biyahe. At dito tuluyang nakilala ang lalaking bagong dating. Siya si Fumizuki Makoto, isang makapangyarihang level 8 warrior. Ngunit ang mas nakakagulat sa lahat, siya pala ang asawa ng gurong kasalukuyang nakikipaglaban sa vampire. At ngayon, dumating siya sa mismong lugar kasama ang kanyang bagong partner. Habang patuloy na nakikipaglaban ang kanyang asawa para protektahan ang mga tao, hindi pa nito alam na dumating na ang lalaking matagal na niyang hinihintay, kasama ang isang babaeng ibang partner. Masayang-masaya ang guro nang marinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang asawa. Sa wakas, dumating na rin ang taong hinihintay niya. Ngunit ang saya niya ay agad na palitan ng matinding pagkagulat. Kinuha niya ang mga bato sa malita na sana ay gagamitin niya para sa kanilang dalawa, ngunit sa halip na ibigay yun sa kanyang asawa, kinuha lamang ito ng lalaki at malamig na ipinahiwatig na kahit papaano ay may silbi pa rin ang kanyang asawa. Mas masakit pa rito, hindi sa kanya ibinigay ang mga bato. Sa halip, ibinigay niya ang mga ito sa bago niyang partner. Walang anumang pag-aalinlangan, nag-warm up muna siya na parabang napakadali lamang ng laban. Pagkatapos, buong lakas niyang pinakawalan ng isang suntok. Diretsyong tumama ang kanyang kamao sa mukha ng vampire at napakalakas ng impact. Tumila po ng malayo ang vampire, ngunit bago pa man tuluyang bumagsak sa lupa, mabilis nang sumunod ang babae. Para bang wala lang sa kanya ang lakas ng vampire, hinabol niya ito habang nasa ere pa lamang. At bago pa man tuluyang damaykit sa lupa ang katawan nito, isang malakas na suntok ang muling pinakawalan ng babae. Sa sobrang lakas ng impact, kalahati ng katawan ng vampire ay tuluyang bumaon sa lupa. Mukhang napakadali ng laban para sa kanya, masayang-masaya pa siyang nagtanong kung ganito ba talaga kadali ang pakikipaglaban at kung dahil ba ito sa gauntlets ng kanyang big sister. Gusto pa niyang magkaroon ng sarili niyang gauntlets dahil mukhang napakalakas ng mga ito. Samantala, patuloy pa ring minamaliit ng lalaki ang kanyang asawa. Para sa kanya, sayang lamang ang orb na hawak ng guro at wala itong silbi sa isang taong tulad niya. Mas masakit pa, tinanong pa niya ang kanyang asawa kung may pagtutol ba ito sa ginagawa niya. Dahil sa mga sinabi ng kanyang asawa, tuluyang nawala ang tiwala ng guro sa sarili. Nanatili na lamang siyang tahimik sa gilid habang pinagmamasdan ng dalawa. Samantala, tila wala pang balak seryosohin ng babaeng kasama ni Makoto ang laban. Nagunat pa ito ng kamay at naghahanda para tapusin ang vampire sa isang huling suntok.
Ngunit bigla siyang natigilan, may napansin siyang kakaiba sa vampire. Imbes na manatiling nakabaon sa lupa, pinupunasan nito ang dugo sa paligid ng bibig nito. Doon niya napagtanto ang isang bagay, may dugo itong nainom. Ngunit saan ito nanggaling, bago pa nila malaman ang sagot, biglang sumabog ang napakalaking kapangyarihan mula sa katawan ng vampire. Kasabay nito, nagsimulang lumaki ng husto ang wormhole. Mula sa dating 10 metro, bigla itong lumawak hanggang umabot sa 50 metro ang diameter. Doon napagtanto ni Makoto ang tunay na nangyari, nakainom ng dugo ang vampire at tuluyan na nitong nakumpleto ang evolution nito. Dahil dito, agad niyang sinisi ang kanyang asawa at galit na galit itong pinagbintangang siya ang Samaire sa lahat. Ngunit mabilis namang itinanggi ng guro ang paratang. Wala siyang kahit anong sugat, kaya imposible para sa kanya na siya ang pinagmula ng dugong nak-e ng vampire. Samantala, tuluyan ang nagbago ang vampire, mas naging malakas ito at higit na mapanganib kaysa dati. Napagtanto ni Makoto na hindi na ito simpleng kalaban, kaya agad niyang inutusan ang bago niyang partner na si Xiaoqing na maghanda sa pakikipaglaban. Agad namang nagbabala ang guro, mas mabilis na ngayon ng vampire, mas malakas ang pisikal nitong katawan, at higit sa lahat, kaya nitong pagalingin ang mga sugat nito sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo. Ngunit bago pa sila makapaghanda, biglang nawala sa kanilang paningin ang vampire. Nataranta si Xiaoqing at agad na humingi ng tulong sa guro upang mahanap ang lokasyon nito. Kaya nag-concentrate ang guro at sinubukang tuklasin kung nasaan ang vampire. At doon niya napansin ang pinakamahalagang pagbabago. Hindi siya nagkakamali, ganap nang naging pula ang mga mata ng vampire. Iyon ang tanda na tuluyan na itong nagising bilang isang blood viscount. Ayon sa kaalaman ng guro, makikita sa mga mata ng isang vampire ang kanilang ranggo. Kapag may lumitaw na mga gintong hibla sa kanilang mga pulang mata, isa itong senyales ng kanilang pag-evolve. Habang tumataas ang kanilang ranggo, nag-iiba rin ang anyo ng kanilang mga mata, mula sa blood viscount hanggang crown, marquis, duke, at maging sa pinakamataas na antas na progenitor. At ang isang blood viscount ay mayroon ng kakayahang manipulahin ang dugo. Kapag nakapasok ang ganitong uri ng vampire sa isang lungsod, sapat na ang kapangyarihan nito upang pumatay ng 10,000 tao sa loob lamang ng isang araw. Dahil dito, alam ng guro na hindi na maaaring maliitin ang kalaban. Bigla siyang nakaisip ng paraan upang matunto ng vampire. Hindi man nila makita ang mismong katawan nito, may isang bagay na hindi nito kayang itago. Ang alikabok. Agad niyang binalaan si Xiaoqing na bantayan ang alikabok dahil mag-iiwan ito ng bakas habang gumagalaw. At tama nga ang kanyang hinala, may napansin si Xiaoqing na gumagalaw na alikabok malapit sa kanyang hita. Akala niya ay nakita na niya ang vampire, kaya agad niya itong tinangka na sugurin. Ngunit yun pala ang eksaktong bitag na hinihintay ng vampire. Mabilis itong umiwas at dumiretso sa likuran ni Xiaoqing. Bago pa siya makalingon, sinalakay na siya nito mula sa likuran at diretsyong kinagat ang kanyang leeg. At sa sandaling yon, muling nagbago ang sitwasyon ng laban, dahil ngayon, hindi na lamang vampire ang kanilang kalaban, isa na itong blood viscount na kayang manipulahin ang dugo at pagalingin ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom nito. Ano kaya ang mangyayari kay Xiaoqing pagkatapos siyang makagat, at kaya pa kaya nilang talunin ang isang vampire na tuluyan ng nakumpleto ang evolution? Abangan natin ang susunod na laban.